Yun. So yun guys, magandang gabi. Welcome back to my chapel. Hindi, joke lang. So, kagabi pinakita ko sa inyo yung topology natin na to, tsaka kung ano yung purpose nila or yung ginagawa nila. Okay, so 'di ba meron nga tayong HQ, may nakakonect sa kanyang site A, site B, tapos itong site A natin tsaka site B, dito nila kinukuha yung mga resources nila sa HQ, 'di ba? Okay, so ngayon, paano nga ba nangyayari yung na itong si site A tsaka si site B, dito nila nakukuha yung resources nila? Paano ba nangyayari yun? Syempre, through communication. Dapat nakakapag-communicate silang itong HQ dito sa site A, vice versa. Site A to HQ. Kasi ito naman, site B to HQ, HQ to site B. Dapat ganun. So, paano nga ba nangyari na nagko-communicate na sila? Syempre, connected sila dito sa sa ISP. So, may setup kasi na ganito na pag nakakonect na sila sa ISP, automatic nakakapag-communicate na sila. Okay? So, meron namang scenario na kahit nakakonect na sa ISP, hindi pa rin sila makakapag-communicate. Kailangan natin mag-configure dito sa HQ, site A, site B ng tinatawag nating static route para magkita-kita sila. Okay, para mag-exchange sila ng information at itong si site A tsaka si site B, makuha nila yung need nila rito sa HQ. Okay, so ano ba yung static route? So ito yun. Pakita ko lang ng saglit. Puntahan natin si ba, HQ, firewall, ito yan. Ito siya. Okay, route, punta tayo ng routing. Okay, static routes. So, halimbawa, ito na lang. Kasi wala na yung IP rito. So, ito kasing, itong IP na to, itong link na to ng firewall. Ang IP niya is ito. 101.101.101.2. So, dito sa firewall natin na HQ, ayun yung kailangan niyang ma-reach. So, ito, 101.101.101.0. Ayan yung network na ng network nitong site A. Yan, ito yan eh. Ito yung 101.101 na yan eh. Ayan yung kailangan ma-reach nitong HQ. Diba? So, gumawa tayo sa HQ ng static route. Ayan, inutusan natin siya na itong 101.101.101.0 which is na kay site B, ay site A, dito niya marireach via dito. Yan, dito niya yan marireach. Ito. Yan, ito. So, parang ganito yan. Si HQ, marireach niya si site A kung ipapasa niya yung traffic niya dito. Ngayon, pag na-receive ni ISP yan, siya nang bahala mag-forward kay site A. So, vice versa lang rin yan. Si site A, para ma-reach niya si HQ, ipapasa niya yung traffic niya dito. Diba? Wala, magulo eh. So, si site A, para ma-reach niya si HQ, ipapasa niya yung traffic niya dito. Tapos, pag na-reach ni ISP, po-forward niya na yan dito kay HQ. Okay, so ulit gumawa tayo ng static route. Inuutusan natin si HQ na HQ, para ma-reach mo or mapuntahan mo si site A, dito mo ipasa yung traffic or yung signal mo dito kay ISP na to, itong port na yan. Ngayon, pagpunta niyan kay ISP, syempre, diyan nakakonect si site A. Ipo-forward niya na yung binigay ni HQ na traffic or signal kay site A. Okay, ngayon, marireceive ni site A, magre-reply naman siya ngayon, dito naman niya ipapasa. Kasi yan, so on, so forth. Ganun din yan dito.
Sa baba. So, hindi na natin i-explain para hindi na humaba yung video. Okay? So, ngayon, may communication na. Diba? May communication na. Pwede na itong magkita-kita. Yan. Gagawa lang ng extra firewall rules or configuration dito sa HQ, tsaka site A, tsaka site B. Pero syempre, as a enterprise or as a may-ari ng kumpanya or IT, hindi ganun ka-safe yung communication dito. Hindi ganun ka-safe. Although private connection to, hindi pa rin siya ganun ka-safe. Kasi syempre, hindi naman direct ang connected yung yung site A sa HQ, tapos yung site B sa HQ. Hindi yan yung yung parang kunwari, may building dito, tapos may kable. Ito yung HQ. Yan. Tapos may kable rito, nakatusok sa HQ. Magpapagapang ka ng kable, papunta sa branches mo. Hindi naman ganyan na nangyari. May middleman, which is yung ISP. To. Although private connection yan, hindi niya pa rin masasabi. Mamaya magkaroon ng ng anomalya or something. 'Di ba? Critical ang headquarters. Nandiyan lahat Nandiyan lahat ng services 'Di ba? Mamaya nagkakaroon ng communication between HQ tsaka site A. Meron pa lang nakakonect dito na ewan na manggagansyo, in-intercept yung traffic dito, di nakakuha na ng information between HQ saka site A. Diba? Mabibreach yung yung data nyo. So ngayon, para maging mas secure tayo kahit papaano, during communication, nag-configure tayo dito ng ito, IPsec VPN tunnel between dito. Ayan. Wait, baguhin ko yung masyadong malaki yung So, between HQ dito, ayan. Gumawa tayo ng tunnel diyan. So, gumawa tayo ng virtual virtual private network. So, gumawa rin tayo ng ito, yung mga tunnel na to na nakikita nyo. Virtual yan. Diyan dumadaan yung mga wait, ganito. So, between HQ at saka site A may ISP, 'di ba? Ito. So meron silang physical connection diyan. So ngayon, ginamit natin yung connection na 'to para makagawa tayo ng paano ba 'yan? Kunwari yan, tunnel. Makagawa tayo dito ng tunnel. Okay, 'di ba yung tunnel, yung parang sa mga sa mga highway pag may tunnel, yung madilim, ganun. Diyan dadaan yung mga traffic, yung mga data dito. So, encrypted yan. Encrypted. So, nakarumble-rumble yan. Hindi yan may intercept ng normal na na user. Okay? So, ayun yung ginawa natin. Gumawa tayo ng panibagong tunnel dito. And secure yan. Dumadaan tuloy. Dumadaan tayo sa ISP pero hindi nila makikita yung data na na pinagpapasahan ni HQ tsaka ni site A. Ganon din kay site B tsaka kay site B. So same lang din dito sa HQ, gumawa rin tayo ng tunnel. Para maging secure. So, 'di ba pag sa sa EDSA or sa ibang may madadaanan tayong Kabyang tunnel, 'di ba? Kabyang. 'Di ba pagdaan mo dun sa tunnel, madilim. Hindi na nagkakakitaan yung I mean, pag may tao dun sa labas, pagpasok nyo ng tunnel, hindi na kayo nakikita. Kasi nasa loob kayo ng tunnel, di ba? Makikita lang kayo ulit paglabas. So, parang ganun, may tunnel tayo dito. Okay? Encrypted yung mga data na dumadaan dito. Hindi siya i-intercept ng, sabi natin may mukong dito na taga ISP or na gumagawa ng di maganda. Okay, so ngayon gumawa tayo ng dito sa HQ, 4 na tunnel. From HQ may tunnel tayo papuntang site A. Yan. So paano pag nag-down? Paano pag nag-down to, itong tunnel? Syempre, gumawa tayo ng panibagong way.
Kumuha tayo ng tunnel. Papunta rito sa, from HQ, papunta sa ISP2 naman tayo dadaan. Sa ISP2. Yan, dito. Yan. So, yan. So, mag-down to. Another way para makapag-communicate sa HQ kay site A is dito sa second tunnel. Yan, dito. Okay. So, ganun din sa ano, sa HQ to site B naman. Ganun din. HQ to site B. Tunnel. Yan. Pag nag-down to, ito ulit yung tunnel. Ayan, meron silang ano, backup, may redundancy sila, meron silang failover. Okay? So, ipakita ko sa inyo. Punta tayo ng IPsec. Ito, kay ano tayo, HQ. Ito, HQ. Tapos puntahan natin si site A. So, by the way, yung ginamit pala nating firewall dito is pfSense. Kasi open source, tapos madali lang siya i-install. Though medyo may pagka-manual yung pag-config sa kanya, pero okay lang. So, okay. So, ito na. Ito yung description natin. To branch 1 via ISP1. Ito yan. Sabi 2 to branch 1. So, site A yon. Ito yon. Mali lang yung naano ko. So, to branch 1 via ISP1. So, ito yan. Via ISP1. Yan. Ayan yung unang tunnel na ginawa natin. Ayan o, tunnel yan. Ayan. Ano, nag-establish na tayo ng ano. Ayan. Ito yung ano, yung traffic na lumalabas. Tsaka pumapasok. Yan, ito yung ayun, IPsec VPN. Ito yan. Okay. So, pangalawa, saan na yun? Ito yung pangalawa. 2 branch 1 via ISP2. Okay, so ito naman yan. 2 branch 1, ayan o, branch site A via ISP2. So ito yan, via ISP2. Boom. Yan. Ganyan yan. Okay. So, pag pinuntahan natin yan, ayun o, establish. Diba? Connected sila. Bale, yung apat na pakita ko sa inyo ng mas matindi. Unang tunnel, papuntang site A. Yan. Pangalawang tunnel, dito. Yan. Okay. Papunta namang site B. Siyempre, site B, dito. Yan. Wala na bang ibang kulay? Wala na. Tapos, pangalawa, dito. Yan. So, bali, apat, di ba? Apat na tunnel ang meron tayo dito sa HQ. Kasi, tig-dalawa dito sa site A, kaya apat yung sa kanya. Ngayon, ito yung apat na yan. Ito. Ay. Ito yung apat na yan. So, 1, 2, ay, 1, 2, 3, 4. Okay? So, ngayon, sa site A naman, dalawa. Kasi, ayun o, dalawa lang. Ayan, isa, dalawa. Okay? Ay, wala yung ano. Ito, isa, dalawa. Ganon din sa site B eh. Isa, dalawa. Ayan yung mga tunnel, dalawa. So, ganon, ayan. Ito. Meron tayong, yan. Ito yung VPN tunnel na connection natin. Nasa site B naman ako. Punta tayong IPsec. So, yan o. Establish yung connection natin via IPsec tunnel. So, halimbawa, puntahan ko tong PC na to, HQ PC. Ina-try kong iping to. Itong site A PC. So, nag-aano lang ako dito, gumagawa na ako dito ng ano kanina. So, ipiping ko lang. Kasi ang IP nito,
nito ay 192.168.20.100. Ito 192.168.10.100. So nasa HQ PC ako. Ping natin yung site A PC. Yan, site A PC. Ito. Di ba? May ping. Ibig sabihin, nakakapag-communicate sila via IPsec tunnel. Ngayon, paano naman natin masabi na talagang encrypted yung data na dumadaan dito? Siyempre, dito natin makikita yan. Ayan o. Once magkaroon to ng data, may bytes in, may bytes out, may packets in, packets out. Dito na sila dumadaan sa IPsec tunnel. Ayan, encrypted na yan. Okay? So, ano pa ba? Ano pa ba? So, yun lang naman guys. Yun lang yung ginawa ko para mag-form yung communication netong mga local area network netong bawat itong HQ, itong site A tsaka site B, yung mga local nila. Yan ay yung mga end user, yung mga empleyado na yan dyan sa loob. So, yun lang guys, pinakita ko lang yung kung paano sila nagko-communicate, kung paano sila paano naging secured yung communication nila. Diba? Kasi kailangan natin i-secure kasi itong si HQ medyo critical yung yung mga data niya. Diba? So kahit itong private connection natin na ISP, syempre hindi natin isisigurado na magpapakampante tayo. Hindi natin masasabi may mokong dito. Diba? Ngayon, kahit papano, meron tayong ito, IPsec VPN tunnel, VPN, ito. Meron tayong VPN na kinonfigure. At least kahit papano, meron tayong encryption at security. Ayan yung mga AES, SHA, yan yung protocol, tsaka yung yung mga pang-encrypt. Yan. Okay. Tapos ito yung mga IP address na tunnel. Gaya nung nakikita nyo, ito, 10.10.10.1. Ito yan, 10.10.10.1. Tapos yung remote, 10.10.10.2. Ito yung remote, 10.10.10.2. Diba? So, nagko-communicate sila via VPN, Virtual Private Network. Hindi sila nagko-communicate via ito, yung physical connection, yung parang normal connection. Meron tayong added security. Yun nga yung IPsec VPN tunnel. Okay, yun lang guys. So, hindi na natin masyadong pinatechnical dahil gusto ko lang naman i-share to at hindi naman ito tutorial. Hindi rin ito hindi rin naman to studies. Ano lang to? Parang sariling gawa ko lang to. Sariling inisip ko lang tong gantong klaseng topology tsaka yung configuration niya. So, yun lang guys. Maraming salamat. See you on my next churba.